Una sa lahat, uminit ang sagutan ni dating Pangulong Duterte at Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig kanina ng Senado. Kung sabihin ko I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal trying level. to pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you down lawfully. on The air. exchanges are no longer productive. Mr. The Chair. hearing is Do not pin me suspended. down on semantics. Nagugat ang tensyon ng tanungin ng Senadora ang dating Pangulo kung inaako ba niya ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng war on drugs. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lamang. Pakialam dyan sa kriminal. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Dating Pangulong Duterte napaamin sa pagdinig ng Senado na meron siyang sariling death squad. Pero hindi raw ito mga pulis kundi mga gangster. Retired Police Colonel Ruina Garma tinawag na sinungaling ni dating Pangulong Duterte. Reward system sa war on drugs, hindi raw totoo. Paghahanap sa mga biktima ng landslide sa Batangas, puspusan pa rin. Mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Christine, pumalo na sa mahigit 100. Bagyong Leon, lalo pang lumakas. Magiging maulan kaya ang undas? Sa Showbiz Tonight, Nation's girl group na BINI palaban sa cover ng Vogue Philippines. At mga netizen, pati ilang sikat, napapaindak sa nakaka-LSS na kanta ni na Blackpink, Rosé at Bruno Mars. Mismong kay dating Pangulong Duterte nang galing na meron siyang death squad laban sa mga kriminal. Ayon pa sa dating Pangulo, ang mga dating hepe raw ng PNP ang namuno sa death squad. Narito ang aking report. Sa kanyang pagharap sa unang pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs, inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may binuo siyang death squad nung siya'y alkalde pa ng Davao para labanan ang mga kriminal. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mga mayayaman umano sa Davao ang nagbabayad para ipapatay ang mga kriminal. At ang mga dating police chief daw kabilang Senador Bato de la Rosa ang namumuno sa death squad. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad dyan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Pero nang klaruhin ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Coco Pimentel ang tungkol sa death squad, biglang kumambyo ang dating Pangulo. May sarili kayo ngayong tinayo na hit squad. Is that what you're trying to tell us? Para hindi po kami nalilito po. I mean, can we be very clear? Hindi naman death squad. Basta alam ng tao sa Davao na nandyan ako at magkamali ka and you commit a heinous crime at walang mapuntahan yung agrabyado, ako yan. Nang tanungin isa-isa ang mga dating hepe ng Davao Police na nasa pagdinig, itinanggi nilang may death squad. Nilinaw naman ni De La Rosa na joke lang ang sinabi ng dating Pangulo sa pagdawit sa kanya. We know how President Duterte tells stories. Kapag sinabi niya na, yan, si Bato de la Rosa is a death squad yan. Ako, 100% joke talaga yung sinabi niya. And in fact, binawi naman niya afterwards. Sinabi niya na
Hindi kasama ang pulis sa death squad. Natanong naman ni Senator Risa Hontiveros si Duterte kung siya ba'y may direktiba sa mga pulis na pumatay noong war on drugs. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Kinwestiyon niya ni Hontiveros. Yan ba ang trabaho ng pulis? Na pumatay ng mga suspected criminals? Pag lumaban, Para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. correct. Correct. Para That was a very ma-minimize, incorrect. correct, yes. Very incorrect po, if I may Yes, say as a it's not civilian, a- sa okay, professional police. That's your view, that. It's not my Hindi view ka only, Mr. Chair. dumaan Thank you for hindi ka putting it on dumaan record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Mas lalo pang nagkainitan sina Duterte at Hontiveros nang tanungin ang dating Pangulo kung inaako niya rin ba ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng extrajudicial killings. Kung sabihin ko, I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to a normal Trying level. to pin me down. You are pinned down by your own statements you of cannot. October. You have to pin me Mr. down Chair. low. I'm not trying to pin you Lawfully, down. do not pin me down on semantics. Bandang huli, humingi ng tawad ang dating Pangulo kay Hontiveros. Apologies, especially to Senator Hontiveros kasi sensitive sa mga ganitong yung karakter ko ho, gano'n talaga. Bastos ako. Walang hiya ako. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng mo, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial ako, killings. Baka lamang po na-miss ninyo ang Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing kanina parang pagbabalik ng Talk to the People ni dating Pangulong Duterte. Sentro kanina ng hearing ang pagdala ng dating Pangulo para sagutin ang mga kwestiyon tungkol po sa kanyang war on drugs. Pero in familiar Duterte fashion, ang nangyari kanina ay makulay pero not necessarily malinaw. Halimbawa, matapos paulit-ulit sabihin na walang Davao Death Squad, sinabi ng dating Pangulo kanina na ang mga naging hepe niya sa PNP ang mga pinuno ng Death Squads. Ang kanyang tinukoy si Senator Bato de la Rosa, retired PNP Chiefs Archie Gamboa, Debold Sinas at si Vicente Danao Jr. Pero nung nagtaka si Senator Jigoy Estrada kung bakit nagbago ang kwento ng Pangulo, binawi po niya ito. Hindi raw literal na death squad ito dahil talagang trabaho raw ito ng pulis. Gayunpaman, giniit ni dating PNP Chief Vicente Danao Jr. na malamang nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Pero hindi pa po tapos ang kwento. Maya-maya, sinabi naman ng dating Pangulo na meron nga siyang death squad pero hindi naman mga miyembro ng PNP. Ang mga ito raw ay 7 gangster na kanyang inutusang pumatay, kung hindi ay papatayin niya. Nung i-grill naman siya ni Senadora Risa Hontiveros, nagbago na naman ang anyo ng death squad. Ito raw ay 7 mayayaman sa Davao City na gustong pumatay ng kriminal dahil gusto raw nilang maging tahimik ang Davao para lumago ang negosyo sa syudad. Pero marami pa mga tila kontradiksyon sa kanyang mga pahayag kanina. Halimbawa, sa kanyang opening statement, ginit ng dating Pangulo na ang tunay na tingin niya sa mga adik ay mga biktima at pasyente at hindi po mga kriminal. Ang paniwala raw niya, ang rehabilitasyon ang susi sa droga at hindi ang takot ng kamatayan o ang takot ng kulong. Ito ay para maibalik sila sa isang just and forgiving society. 2024 po yan, pero tandaan na noong Oktubre 2016, sinabi ng Pangulo na matutuwa siyang imasaker ang 3 milyong adik, gaya ng pagmasaker raw ni Hitler sa 3 milyong Hudyo. Hindi po 3 milyong Hudyo ang pinatay ni Hitler, pero ibang kwento na po yun. 2017 naman, labis na kinatuwa ng Pangulo ang pagpatay sa 32 adik at pusher sa sunod-sunod na mga drug raid sa Bulacan. Matapos ang 3 araw, umabot na po sa higit 50 ang mga patay. At bago maging Pangulo, ito po ang babala ni Mayor Duterte noon.
yung sinasabing 1,000 EJK ng Davao Death Squad, baka raw maging 100,000 raw kung siya ang maupong Pangulo. At patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. Paulit-ulit yung sinasabi ng dating Pangulo na dapat sumunod ang lahat sa rule of law, lalo na ang mga nasa kapangyarihan. Pero taong 2019, pinagmalaki po niya na nagtapon siya ng mga patay sa Manila Bay, Laguna de Bay at pati raw po sa Mountain Province. Bago mag-eleksyon noong 2016, ito naman po ang kanyang sinabi. Kalimutan na ang mga batas sa human rights, patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. At taong 2017, binantaan na rin ni Duterte pati ang mga human rights defenders. Sabi niya sa PNP, kung merong umano'y obstruction of justice sa panig ng mga human rights defenders, abay, baril na lang daw sila. Fast forward po sa Senado kanina. Ayon sa dating Pangulo, inutos niya sa pulisya na i-encourage ang mga kriminal na manlaban para bumunot sila ng baril at mapatay. Sa huli po, mahirap talaga sabihin kung kailan nagbibiro at kailan lamang nang aasar ang dating Pangulo. Sa nakaraang 6 na taon ng kanyang panunungkulan, ang parating paliwanag ng kanyang mga tagapagsalta ay mahilig lamang siya sa eksaherasyon o hyperbole. Yun lang, sino magsasabi kung kailan dapat seryosohin ang mga opisyal na pahayag ng Pangulo. At paano naman ngayon na lahat ng kanyang mga pahayag sa Senado kanina are made under oath? Dumalo rin sa pagdinig ng Senado ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Inako man ni dating Pangulong Duterte ang mga nangyaring karahasan sa kanyang kampanya kontra droga pero giit niya, wala siyang utos na pumatay. Narito ang aking report. Solemnly swear Humarap sa pagdinig ng Senado hinggil sa drug war ng Administrasyong Duterte ang tiyuhin ni Kian de los Santos. August 2017, nang mapatay sa kasagsagan ng drug war ang 17 taong gulang na si Kian. Kanina, inilahad sa Senado ng tiyuhin ni Kian ang totoo umanong sinapit ng kanyang pamangkin. Nagkaroon po ng isang police operation, ginong tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga pulis sa kanilang report ay bumunot ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nanlaban. Pinabulaanan din ng tiyuhin ni Kian ng ani ay pahayag noon ng PNP na sangkot ang kanilang pamilya sa iligal na droga. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Totoo po, kilala ho kami sa aming lugar, pero hindi po konektado sa illegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Meron akong Aminado naman ang Nooy PNP Chief na si Senator Bato de la Rosa na nadamay lang si Kian sa operasyon. Pero nanindigan si de la Rosa na ayon mismo sa mga pulis, ang ama ni Kian ang talagang gumagamit daw ng illegal na droga. Dumalo rin sa pagdinig ng Senado si Father Flaviano Villanueva, ang founder ng programang Paghilom na tumutulong sa mga kaanak ng mga napatay sa war on drugs. Ipinakita ng pari ang mahabang listahan ng mahigit 300 biktima umano ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration. 329 Pinas lang lahat. Lahat po ay may pamilya na wala ng breadwinner. At ngayon ay naghihikahos, ngunit lumalaban. Ayon sa pari, umabot sa higit 3,600 ang mga napatay sa drug war sa unang 100 araw pa lamang ng pag-upo ni Duterte bilang Pangulo. Kinwestiyon naman ni Senator De La Rosa ang umano'y pagtulong ng pari sa mga pamilya ng mga napatay sa drug war. Sa haba ng panahon, Father, ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? If I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago. Bali-bali na, halatang binugbog mo na bago pinatay eh. Di ba? So you should pinalo up mo sana yun, na-file yung kaso. Kung hindi mo pinalo up, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Sagot naman ni Father Flaviano, Hindi po uso at hindi po nasa bokabularyo ko ang pag-bloat ng katotohanan at pagpapropaganda. To address the cases, there are cases that are being addressed.
There are cases that have fallen into our hands and they are ongoing. Nakaplano na po yan. Inungkat din sa pagdinig ng human rights lawyer na si Attorney Chel Jokno ang mga salitang ginagamit umano ng PNP na negate at neutralize. Ayon kay Jokno, base raw sa mga pulis, ang ibig sabihin ng neutralize ay pumatay. Pinalaga naman ito ni Senator Bato. Na puro killing lang ang gusto niyang palabasin. If you can remember, Atty. Jokno, during our senatorial debate doon sa UST, almost 6 years ago, sinagot na kita tungkol dyan. Kasi insisting ka na pag-neutralize, patay agad. Sinagot na kita extensively doon sa debate na yun. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan. Kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralized term? Maging ang iba pang dating matataas na opisyal ng PNP, itinangging may direktang utos na patayin ang mga sangkot sa illegal na droga. Ikaw ba yung nasabihan na arrest pero code word yun na patayin mo? Hindi, Hindi. Mr. Chair. Ikaw ba yung nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Trabahuin. Okay. Ay, patrabaho yung ganon. Pero Anong basa mo nun? Anong intindi mo dun sa trabahuin mo? the result din, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga. Sa unang bahagi ng pagdinig, inako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa mga nangyaring karahasan noong drug war. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Kalimutan mo yan. Pero itinanggi ng dating Pangulo na may utos siyang patayin ng mga drug suspect maliban na lang daw kung malalagay sa panganib ang buhay ng mga pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Sa ibang balita, umakyat na po sa halos 6 na po ang nasawi sa Batangas dahil sa Bagyong Christine. Kabilang po dyan ang ama ng isang rescuer na natabunan ng gumuhong lupa at inanod sa lawa. Nasa frontline ng balitang yan, Rainiel Pawid. 3 araw nang sumisisid sa Taal Lake sa Balete, Batangas ang rescuer na si Edwin. Halos hindi na siya natutulog kakahanap sa 3 niyang kapatid at 3 pamangkin. Natabunan sila ng lupa at tinangay sa lawa nang manalasa ang Bagyong Christine. Kahit dulo man lang ng daliri, pakita sa akin. Hindi ko sila pababayaan. Magtagal doon sa kanila lalagyan. Hanggat ako'y may lakas, gagawin ko po ang aking makakaya para lang sa aking pamilya. Kahapon si Edwin mismo ang nakahanap sa bangkay ng 84 anyos niyang ama na inanod din sa lawa. Kasama rin sa mga naghahanap sa mga bangkay ang kapatid ni Edwin at kapwa niya rescuer na si Marcelo. Kasama nila ang mga tauhan ng Philippine Marines, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ito na ngayon yung ground zero sa pinangyarihan ng landslide dito nga sa Sitio Shatin. At dito sa aking likuran, yung nakikita nyo malaking tipak ng lupa. Diyan nakatirik yung bahay ng mga Mendoza. At noon nga nangyari yung landslide, dire-diretso ito dito sa lawa. Bukod sa mga nawawala, problema rin sa Balete ang malaking butas na lumitaw sa Magapi Bridge. Ito ang nagkokonekta sa bayan ng Balete papunta sa bayan ng Malvar at Tanawan. Ang ilalim ng tulay nabarahan ng mga troso. Kaya gamit ang lubid, nagtulong-tulong ang mga pulis at marines na hatakin ang mga punong kahoy. Pag hindi po natin natanggal mga barang troso, maapektuhan po lahat ng mga kabahayan at maaaring pwedeng mapisala ang ating mga kababayan sa gilid na nakatira dito sa creek na ito. Sa ngayon, nasa 300 pamilya pa ang nasa evacuation center sa Barangay Look. Kalahati sa kanila mula sa Sitio Shatin kung saan nangyari ang landslide. Umakyat na sa halos 6 na po ang napaulat na nasawi sa Batangas. Mahigit 100 naman ang bilang ng mga namatay sa buong bansa bunsod ng Bagyong Christine ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Posibleng lumakas pa at maging isang typhoon ang Bagyong Leon.
Huling namataan ng sentro nito, 725 kilometers silangan ng Etxague, Isabela. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 100 kilometers per hour at bugsong hanggang 125 kilometers per hour. Signal number 1 na ngayon sa buong Cagayan Valley at halos buong Cordillera Region. Pati na sa Ilocos Province, La Union, Aurora, gayon din sa northern portion ng Quezon, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Silangang bahagi ng Albay at Northern Samar, northeastern portion ng Sorsogon at northern portion ng Eastern Samar. Malawak din ang sirkulasyon ng Bagyong Leon. Bahagyan ng nagpapaulan ng extension nito sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island. Pahilagang kanluran ang galaw ng Bagyong Leon. Ayon sa Metro Weather, lalakas palalo ang ulan bukas ng gabi sa Northern Luzon. Sa Miyerkules, damay na rin ang buong Batanes at Babuyan Group of Islands. Natutulak din ang Bagyong Leon ang dulo ng high pressure area o mainit na hangin mula sa Pasipiko. Kaya hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maglandfall ito sa Batanes. Susunod, Davao-style na pagpatay sa war on drugs. Tinanggi ni dating Pangulong Duterte. Retired Colonel Reyna Garma, sinungaling daw. Ilang pamilya sa Bicol di pa rin nararating ng tulong dahil sa mga nasirang tulay. Webber Girls ng Vogue Philippines. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balita sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinawag na sinungaling ni dating Pangulong Duterte si retired Police Colonel Reyna Garma kaugnay ng alegasyon nito sa drug war. Hindi raw totoo ang reward system sa mga pulis. Nasa Frontline na balitang yan, Camille Samonte. Sa pagdinig kanina sa Senado, diretsahang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawagan niya noong 2016 si dating PCSO General Manager and retired Colonel Reyna Garma. Taliwas ito sa sinabi ni Garma sa House Quad Committee na ang dating Pangulo ang lumapit sa kanya nang maghanap ito ng miyembro ng Iglesia ni Cristo para pamunuan ang war on drugs. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that. Si Garma ang nagbunyag ng umano'y reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect na naglalaro raw ang halaga mula 20,000 hanggang 1 million pesos. Itinanggi rin ito ng dating Pangulo. Walang reward, ma'am. Walang pulis rewards. Yan. Lalo hindi na pulis. Bakit ako magbigay ng reward? Sa gitna ng pagdinig, natanong din ng dating Pangulo tungkol sa relasyon nila ni Garma. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi ganun ako mag-trato dito sa pulis. Imbitado rin si Garma sa pagdinig kanina pero hindi siya nakadalo dahil umano sa kanyang nakaschedule ng medical check-ups. Humarap din sa pagdinig si dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo na isa sa mga iniimbestigahan kaugnay sa pagpatay ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ibinunyag ni Grijaldo na kinausap daw siya ni House Quad Chairperson Dan Fernandez at Benny Abante na kumpirmahin ang testimonya ni Garma kaugnay sa reward system sa drug war. I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice, even without the reward. Nainsulto raw si Grijaldo nang kumbinsihin daw siya ng mga kongresista na magsinungaling. Did you feel harassed? An harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. At that time, I was wearing my uniform. Gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor.
Sa isang pahayag, mariin namang itinanggi ng House Quadcom ang paratang ni Grijaldo. Ayon kay Congressman Fernandez, paraan lang nila ito para pasamain ang Quadcom. Lalabas din daw ang katotohanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Posibleng political strategy lang daw ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs. Git naman ng ilang kongresista, dapat makulong si Duterte dahil sa mga inamin niya. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Masyadong defensive. Yan ang puna ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante kay Senador Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikita mo kung paano ginagamit ni Senator Bato ang posisyon niya para mag-interrogate ng mga witnesses. He really wanted to explain himself, to explain the war on drugs, to explain the killings. Ayon pa kay Abante, kung nagpakita raw si Digong sa Senado, sana naman daw dumalo rin ito sa Quadcom hearing ng Kamara. Maaari raw gamitin hindi lang ng mga lokal na otoridad, kundi maging ng international community ang mga pahayag ni Duterte sa pagdinig, gaya ng pag-ako niya sa lahat ng mga nagawa ng mga pulis noong drug war. PRRD's admission should be taken seriously. There is a crucial opportunity to reaffirm our commitment to human rights, justice, and the rule of law. Para naman kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, dapat lang makulong ang dating Pangulo dahil sa pag-amin niya kaugnay ng EJK. Hindi na raw ito tungkol sa politika, kundi hustisya. Para rin kay Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan, hindi dapat ipagwalang bahala ang ginawang pag-amin ni Duterte. Ayon naman kay Assistant Majority Leader Paulo Ortega, kung hindi raw kikilos ang mga otoridad sa Pilipinas, dapat na itong aksyonan ng International Criminal Court o ICC. Tingin naman ni Professor Dennis Coronacion, Chairman ng Department of Political Science sa UST, political strategy lang ni Digong ang pagharap at pagsasalita sa harap ng Senado, lalo't tatakbong mayor ng Davao City si Duterte sa bilang Pilipino 2025. Probably he feels like he needs to defend himself because obviously based on the survey ratings, his popularity is starting to dip or to decline. So tingin niya affected na yung kanyang image as a public servant, kaya he felt compelled to answer those allegations albeit in a friendly venue, in a friendly institution, in a Senate. Pinabulaanan naman ng palasyo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na nananatiling talamak ang krimen sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bumababa na ang krimen base raw sa datos ng Philippine National Police. Pagmamalaki pa ni Bersamin na panatili ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang peace and order nang hindi naaapektuhan ang due process at basic human rights ng mga Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos humarap sa Senado, nagpa-press con si dating Pangulong Duterte at dito niya binalikan ang ilan niyang sinabi sa pagdinig. Ayon sa dating Pangulo, naniniwala siyang nagsilutangan muli ang mga grupong nagtutulak ng droga kahit daw sa Davao City. Kapag daw manalo siyang mayor ng lungsod sa susunod na taon, uubusin niya raw ang mga drug suspects sa loob ng 3 taon. Samantala, sinabi rin ng dating Pangulo na wala sa narco list si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman sang-ayon si Duterte sa pahayag kamakailan ng kanyang anak na si VP Sara Duterte na hindi raw marunong maging presidente si PBBM. I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Posible raw ma-impeach si Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit nito ng confidential funds. Ayon kay House Committee on Government and Public Accountability Chairman Joel Chua, mayroon silang tinitignang batayan para maghain ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang daw dyan ang kasong graft and corruption at betrayal of public trust. Nag-ugat ito sa umano'y maling paggastos ng Office of the Vice President sa 16 million pesos mula sa 100
125 million pesos na confidential funds noong 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Tinitignan ding basihan ng Kamara ang paggasto sa 15 million pesos mula sa confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara noong 2023. Sa susunod na linggo ay pagpapatuloy ng Kamara ang pagdinig kaugnay rito. So in these two instances, nakikita po natin na unless of course mapatunayan nila na justified yung kanilang paggamit, but as we see it, talaga namang may liability po sila. Hindi ko naman sinasabi na ganun na agad ang gagawin natin dahil as I said a while ago, binibigyan pa natin sila ng opportunity para sagutin itong mga allegation po against sa kanila. Showbiz tonight na tayo. Kabog ang nation's girl group na BINI sa kanilang cover photo para sa Vogue Philippines. Na-feature ang grupo para sa November edition ng magazine. Lahat sila naka-bobcat at suot pa ang mga damit mula sa isang luxury brand. Sa cover story ng Vogue, ibinahagi ng BINI ang kanilang journey at milestones sa kanilang career. Naniniwala rin daw sila sa power ng manifestation gaya ng pag-perform sa sold-out concerts. Mabibili na ang magazine's official website ng Vogue Philippines. Marami pa akong ichichika tonight kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, mga kargang gulay at prutas sa mga stranded na truck sa Bicol, bulok na. Miss Grand International Pageant, nauwi sa drama. Miss Myanmar, bakit nga ba sinole ang second runner-up crown? At it's official, Kiefer Ravena may bago ng girlfriend. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Halos isang linggo na mula ng manalasa ang Bagyong Christine pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Kabikulan. May mga pamilya na hindi pa rin nahahatira ng tulong. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Halos wala nang natira sa Waras Bridge matapos itong gumuho sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Nagiba pati ang pundasyon nito dahil sa lakas ng pagragasa ng tubig. Ito ang tulay na nagdurugtong sa Iriga City at sa bayan ng Baaw sa Camarines Sur. Pati ang ginagawang bypass road sa Iriga nasira rin. Halos isang linggong lumipas bago napasok ang ilang barangay sa lungsod para mahatira ng relief goods. Sa bayan naman ng Milaor sa Camarines Sur, hanggang tuhod pa rin ang baha sa ilang kalsada. Halos isang linggong nalubog sa mahigit 5 talampakang taas ng tubig ang ilang barangay. Maging sa Naga City, lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada. 5 barangay pa sa Naga ang lubog sa tubig. Dahil sa hindi pa humuhupang baha sa lungsod, mahaba na ang pila ng mga stranded na sasakyan. Ang mga kargang prutas at gulay ng mga truck nabubulok at nangangamoy na. Ayon sa NDRRMC, halos 4 na punang nasawi sa Bicol Region dahil sa Bagyong Christine. 4 naman ang nawawala. Papalo naman ng halos 2 bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura. Habang higit 800 milyong piso naman sa infrastruktura. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Buhay na buhay ang bayanihan para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay dating Vice President Leni Robredo, hindi raw niya inakalang bubuo sa mga donasyon sa Angat Buhay Foundation na umabot sa 28 million pesos sa loob lang ng 4 na araw. Isa rin sa mga personal na nagbigay ng tulong kay Robredo ay ang senatorial aspirant na sina Willie Revillame at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Sa pagbisita ni Revillame, dumating si Robredo sakay ng simpleng kotse na siya rin mismo ang nagmaneho. Sobrang blessing na pinagkakatiwalaan ka. Yung mga nagbibigay ng pondo na kakailanganin namin for our operations, talagang gusto namin yun i-account to the smallest centavo. Kasi pagpapahalaga yun sa binigay. Binawi ng Miss Grand International ang titulong second runner-up kay Miss Myanmar Te Sunye.
Sa statement ng MGI, ginawa raw nila ito dahil sa inappropriate behavior and action ng beauty queen na labag sa kanilang patakaran. Bago yan, nakunang umiiyak si Sunyay pababa ng stage matapos siyang koronahan as second runner-up. Kinuha rin ang corona at sash niya ng kanyang national director at saka isinauli sa staff ng pageant. Aminado naman si Sunyay sa isang live stream na kaya binalik nila ang kanyang corona ay dahil hindi siya ang nanalo. Speaking of pageant, nagpaka-Princess Tiana naman ang pambato natin sa Miss Universe na si Chelsea Manalo. Suot-suot niya ang isang dashing green gown inspired sa Disney film na The Princess and the Frog. Gaganapin sa November 17 sa Mexico ang 2024 Miss Universe. Abangan, Kiefer Ravena at beauty queen na si Diana Mackey, kinumpirma na ang kanilang relasyon. At napasayaw na rin ba kayo sa nakaka-LSS na collab song ni na Blackpink, Rosé at Bruno Mars? Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Confirmed, in a relationship na ang beauty queen na si Diana Mackey at ang professional basketball player na si Kiefer Ravena. Nag-hard launch ang dalawa kasabay ng 31st birthday ni Kiefer. Pinost ni Diana ang kanilang couple photos na may caption na Happy Birthday Kiefer Ravena, the best plot twist of my 2024. July ngayong taon nang unang naispatan ang dalawa na magkasama sa Siargao. Dito tayo sa totoo. Ipinakilala na ng Nation Broadcasting Corporation ang True Network. Yan ang pinakabagong pay TV channel ng NBC na i-air sa Channel 19 para sa mga Signal TV subscriber simula November 4. Ang mga programa namang ng True FM lipat lang ng frequency sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa CDO, 99.9 sa Ormoc at 104.7 naman sa Tacloban. Ang dating frequency ng True FM na 92.3 mapupunta na sa Philippine Collective Media Corporation o PCMC. Sa ngayon, may block time at content licensing agreement ang NBC at PCMC. Ayon kay NBC General Manager Raul de la Cruz, gusto nilang bumuo ng mas malawak na media presence sa iba't ibang platform, kung saan sentro pa rin ang totoo at mapagkakatiwalaan ang pagkukwento. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may bago na namang viral dance craze. Pasayaw na ba lahat yan? Oh. Hindi. Sandali, ano nangyayari? Okay, bagong paborito ang hit song na Apatu. Ang kwento sa kanta at ang mga kumasa sa report ni Laila Pangilinan. Apatu, apatu. Na LSS na ba ang lahat? May bago na namang dance craze sa TikTok. Yan ang hit song na nina Bruno Mars at Blackpink, Rosé. Sino ba naman ang hindi mapapaindak sa catchy beat ng kanta? Sa mga nagtataka, isang Korean word ang na ang ibig sabihin ay apartment, na tawag din sa isang Korean drinking game na nirelease lang ngayong buwan. At hindi lang mga sikat ang kumakasaha, ang isang ito. Just in time for the Halloween ang entry sa dance craze. O ano namang sa inyo sa mga fur babies?
Nagbabalita mula sa frontline. Laila Pangilinan. News 5. Anong masasabi mo doon? Ayoko dahil baka mapasay. Mas alam ni... Ano, sige nga. Ayan. Parang birin-birin si Sir Ed. Ano? Ay, na-LSS yan. Sige na, isa lang, Mamaya sir. kakantayin niya Kahit yan habang uno lang, nag-drive sir. siya. Tatlo two. Tatlo two. 1, 2. Tama na yun. Lunes yan. Mga kapatid, 58 days na lang po. Pasko na. Yan po, 45 minutes pag-imahin sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.